Messages from your person. Group number 1, Lotus. Group number 2, White Rose. And group number 3, Sunflower. Yan. So, we have 3 options sa reading na to. Meron pang naghawak ng flower. Mapangitila kita. Ang ganda ba? Oo. Kakaiba, no? So, pati ka na ngayon pumila. Alin ba dyan tatanggapin mo? May version din niya na babae yung naghawak eh. Ipakita ko lang, flash ko lang. Para sa mga lalaki na viewers ko. Ayan. Siyempre, dapat patas. Patas tayo. Yan. Ang topic ng video, messages from your person. Baka tayo mga messages ng person na nasa isip mo. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na in-upload ko dito sa channel ko. And kung bago ka lang dito, definitely welcome ka. Ako nga pala si Lynn. Nagpakilala. Pangtila kita. Thank you sa pag-like sa video, pag-comment, and pag-subscribe. And thank you din sa mga members ng Lanisa Superstars. Super na-appreciate ko kayo sa support niyo sa channel ko. Thank you din sa mga nag-request ng reading sa akin. And gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you sa mga nag-engage sa mga posts ko sa Facebook. Super na-appreciate ko yung engagement. Start na tayo. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Napili mo, Lotus Flower. Symbolism siya ng purity, spiritual enlightenment, resilience, possibility. Ang hinahanap mo sa person or hinahanap mo sa connection is yung feeling na ipagtatanggol ka, paglalaban ka, mag-stand sa tabi mo. Yung connection na hindi susuko yung person kahit ano yung mangyari, kahit ano yung mga dumating. Tapos naghanap ka ng isang partner na solid talaga. Wala natin 5 of Wands para kasi siya nahati. Pa siya 50-50. Yes, nauso kasi ngayon yung 50-50 sa connection. Mag-share kayo talaga. Justice din, card siya ng balance. Hindi natin sinasabi na mali yun. Hindi natin sinasabi na tama yun. It's an option. Yes. Ibig sabihin, may mga partnership na bagay sa ganung setup. Like, hating-hati, 50% sa lahat ng bagay. Yes, mayroong ganung connection. May mga connection naman na hindi applicable yon. Kung isa lang nagtatrabaho, then malaking share na pupunta lang sa isang tao. Ang possibility lang na very open-minded ka kung dumating ang time na kailangan ng tulungan sa partnership, willing kang mag-share, willing kang magbigay. Kasi compassionate energy so naunawaan mo. So isa kang very supportive person, supportive ka sa partner, and open ka sa dialogue, meaning open ka sa compromise kung may mga bagay na kailangan pag-usapan, may mga bagay na kailangang harapin, willing kang makinig at willing kang maghanap ng solusyon sa mga problema. Ngayon, mag-attend messages sa 7. 7 is a lucky number. Yeah. Bawat card, 7.
7 messages para sa'yo. Sa bawat card. And you have to use your intuition. Kasi kukunin ko na yung messages, diretso na tayo napaligo-ligo. Umangat magician Important message. Important message. Ihuli natin yun. Siyempre, umangat So, tingnan natin. If Five of Wands, card yan ng yung pagtatalo, challenge. So, ano yung challenge kay person? Ano yung bagay na mahirap sa kanya, sa connection? Ano yung bagay na nahihirapan siya? Ano ba pinagdadaanan niya? Natin pinagdadaanan niya. Sorry sa mga times na busy ako. Kaya pala, busy. Yan ang pinagdadaanan niya. Busy na person. Ayaw niya talaga ng 50-50. Meaning, kung maging partner ka niya, may gusto niya talaga na maging provider. Ay yung feeling na hahatiin yung mga gastusan. Kung darating man sa point na hingi siyang tulong sa'yo financially, hindi talaga 50-50. Kung feminine ka nanonood, yung person tinatanong mo, ayaw niya yung feeling na parang humingi siya sa'yo financially. Gusto niya maging independent, gusto niya maging provider. Sa time na to, napaka-busy niya na tao, ang dami niyang ginagawa, ang dami niya naasikaso. And kung nawawalan siya ng time sa'yo, nawawalan siya ng time sa connection, di ibig sabihin na nakalimutan ka na niya. Ano nararamdaman niya sa'yo and ano yung action na gusto niyang gawin? I choose to be with you. Si action niya is piliin ka, piliin makasama ka. Pinipili niya kasama ka. Ikaw gusto niya kasama. At isa kang very possessive person. Kung may motor, ay mo yung feeling may aangkas. Ay mo lang yung feeling na may dumidikit-dikit talaga sa partner mo. Ay mo yung feeling na yan. Ang message niya says, I choose to be with you. So, kalma ka lang. Eh, dito may King of Cups, may King of Wands. Hot and cold yan. Minsan sweet. Minsan parang wala siyang care. Napifeel mo lang na parang nag-hot and cold. Possible ito yung nagkakos sa'yo ng takot na gusto pa kaya ako ng person ko. Kasi hot and cold. Ngayon tingnan natin Kasi messages ang topic natin Ano message niya sa'yo? Ano ba ginagawa nitong partner mo? Pagod pero hindi susuko. Kung isang tao siya na ang daming ginagawa, mabigat ang trabaho, then pwede mo nang ibigay yun sa kanya. Malungkot ako pag wala ka. Gusto nalungkot si person, pa ikaw naman ang busy. Figure warning. Figure warning. Kasi lang, hindi mo talaga siya binigyan ng time, hindi mo pinansin, dinadma mo talaga si person. Paso nalungkot siya sa nangyari. So, nagka-crave din siya ng attention galing sa'yo. Ayun niya lang yung feeling na hindi kayo magkasundo. Kung may pinag-ubayan kayo sa nakaraan, may galit ka sa puso mo kay person. Paso gusto niya na totally ma-let go mo na yon. Sabi nila yung mga babae, sabi-sabi lang to narinig ko Chikadora. Sabi nila mga babae daw, kalimitan mapaghigante. Sa mga feminine na nanonood sa group 1, pwede mo masagutin sa comment, totoo ba na mapaghigante ang mga feminine? So, kahit may nagawa si person na kasalanan 10 years ago, nakaukit sa isip, nahihirapang i-let go yung mga kasalanan na yan. Meaning, possible lang, may naalala ka nagawa si person, may naalala ka mga bagay na nagawa niya na hindi matanggal-tanggal sa isip. Aayusin ko na talaga. Very emotional ka sa mga girls. Alam mo yan? Pag dumating yung emotion, naalala talaga lahat. And sharp memory, yes, talas yung memory. So, meaning, mahirap kalimutan ang mga nagawa. Feeling na person, nagkamali siya sa'yo sa nakaraan, and naayusin niya na talaga. Intention niya is ayusin. Kung may mga bagay ka na sita, napansin, ng mga action ni person na hindi tama, inaayos niya ba talaga? Kung meron siya mga mali-maling nagawa, kapalpak, mga sablay, ano mo, gusto niya na talaga maayos yun. Ngayon yung last card is celebration, happy memories. Basta yung bagay na naalala ni person sa'yo at sa connection.
bagay sa yung suot mo. Mas mo minaalala siya na celebration na ang ganda ng suot mo. Titingnan yung mga pictures mo, napansin niya na ang gaganda mo sa suot mo, binibagayan ka sa mga suot mo. Lalo kung nagpipicture ka talaga, nagsiselfie, then na-appreciate niya yung mga suot mo, style mo. Or nagkagandahan talaga siya sa'yo. Or kung si lalaki na pupugian siya sa'yo. Isa kang fashionista. Isa kang tao na magaling magdala ng damit. Binibagaya ka ng mga suot mo. Ngayon, babalikan natin yung isa message siya. Magician, manifest. Ayun yung pinakamahalagang message ni person sa'yo sa reading na to. Kung isa lang message siya sa reading, ano yung to message na to na gusto niya sabihin sa'yo? I want to see you soon. So ito talagang pinaka gusto ni person. Gusto kanyang makita. Like kung hindi na kayo nakikita, hindi na kayo magkasama, si ex mo yung tinatanong mo, gusto ka niya makita and aayusin na talaga niya. Hindi na siya masyado busy, pipiliin ka na niya palagi, i-compliment ka niya sa mga suot mo. Ay kahit pagod siya, hindi siya pwede sumuko, kailangan ilabas niya energy na yun. Pagkasama ka, kailangan ipakita niya talaga sa'yo, nag-enjoy siyang kasama ka. Mga bagay na possible na iisip ni person na kailangan niyang gawin. Ngayon, magkata ng zodiac signs para sa'yo. 7. Sagittarius. So nakaturo siya sa malungkot ako pag wala ka. Nag-guilt trip si person. Taurus. Ay, nakaturo siya kay King of Wands. Pisces. Leo, Cancer, Aries, and Aquarius. Sila ng Scorpio. So kung 7, ito. Kung 8, sama natin Scorpio. Magkata ko ng letters. So yung letters natin, C, G, P, D, L, K, R, U, W, J, M, E, S, F. Magkala ko angel number. 2351. 2351. Okay, so bago natin sa reading, bigyan ka ng song ni Keshi. I Choose You. Bigyan ka ng lines sa lyrics ng song. I'm staying anyway, through good and bad, you know that, baby, I'll forever and always choose you. Ito yung parang mag-partner na nag-aaway, nagkakatampuhan, nagkakainisan, minsan nagpapansinan, pero sa dulo, pinipili pa rin nila isa't isa. Pero wala na akong ads sa reading, group 1. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, message mo lang ako sa email, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Taro. And thank you everyone for watching this video. I'll see you again on our future readings. Namaste. So, pinili mo yung white rose. So, symbolism siya ng purity, new beginnings. Isa din siyang paraan para magpakita ka ng malalim na respeto
or sincerity. So sa kang tao na hinahanap mo sa isang connection, yung pagiging totoo ng isang person. Gusto mo din yung feeling na nirespeto ka, loyal sa'yo, devoted sa'yo. Sa messages from your person, kukuha tayo ng mga messages. Ang first card mo dito is Seven of Pentacles. So, card dito na investment. Meron kang mga resources, meron kang mga bagay na pinangalagaan doon na willing ka na i-invest. So, meaning, willing ka mag-invest sa relasyon. Ito din yung possible nakikita sa'yo ng person sa time na to. Nakikita ka niya as independent. Mataas ang self-respect. Mataas ang respeto mo sa sarili. Marami kang mga may tutulong sa kahit na sinong tao na ngailangan sa'yo. Financially, naging okay ka o ipapunta ka doon. Nakita ka ng person na may hinihintay ka, waiting ka, o hinahanap mo talaga yung partner na nasa same level mo. Or kung hindi man same level, mataas sa'yo. Hindi matin nileleveling yung mga tao. More ito sa financial. So, possible naganap ka ng partner na financially independent. Yung talagang may kakayanan na makapagbigay or makatulong. Kasi ayaw mo ng feeling na nahihirapan, lalo na sa kaperahan. Ayaw mo ng feeling na kasama mo yung taong love mo, wala mo kayo makain. Parang ganun pakaramdam. May side pa rin sa'yo very practical kasi Pentacles ang unang card eh. So kung pipili ka ng partner, gusto mo yung person na makapagbigay. Walang takot magbigay kasi marami talagang pwedeng ibigay. So isang partner na kaya yung sarili niya, kaya niya din mag-extend ng blessings sa iba. Ito. 7. Sa bawat card. And if bago ka lang sa channel ko, ngayon ka pala napunta sa channel ko, you can help me grow my channel. Alam mo nang gagawin. Oo. Paalala lang yun. Mas nakakalimutan ko sabihin yun eh. Tataas na lang ako na if nagbigay value sa yung video ko, may nakuha ka dito sa mga videos na na-upload ko, nag-resonate ka, you can support my channel, diba? Ano ba yun? Meaning, tataas na lang ako na kung resonate sa yung video natin, gusto mo akong tulungan na mag-grow ang channel ko, then magsasubscribe ko sa channel ko. Magtatrust na lang ako na gano'n. Kasi na kailangan mo yan, trust. Kasi may mga bagay sa mundo na mahirap talaga. Ano mo yan? Napakaramdam, ma'am, nag-effort naman ako eh. Nag-effort ako sa buhay ko. Magsasaka. Nagtanim ako eh. Bakit ganito lang inani ko? Parang yun. Isa ka natin mag-trust. Na hanggat patuloy ka nagtatanim, may aanihin ka. Pag napagod ka na, yung mo na magtanim, wala na. Wala na mangyayari, diba? Sa taas to. Huwag tayong susuko sa mga plano natin sa buhay. Ang maganda lang, minsan kailangan mong piliin kung ano yung tinatanim mo din. Kailangan mong tingnan kung saan ka nagtatanim. Alam mo yon, positioning. Yan. Bago natin buksan messages mo. Meaning, mahalaga sa tao kung kaperahan ng iniisip mo paano ka angat sa buhay, paano ka maging matagumpay. Pinakamahalaga is nasa ang posisyon mo. Ano bang posisyon mo sa life? Like, ano ba yung tinatrabaho mo? Ano yung tingin mo sa trabaho mo? Anong tingin mo sa ginagawa mo? Kasi kahit mag-effort ka, hard work, i-boost mo lahat ng lakas mo doon. Kung nasa mali kang environment, wala mangyayari ah. Minsan kailangan mong tingnan ang skill mo sa kamagaling and sino na kailangan ng skill na meron ka. Bakasyon ka or leave ka and then saka mapag-isipan na sa tama ba akong position sa life ko? Or kailangan ko ba maglipat ng position at ibahin? Kasi pag hindi natin tinignan yan, hindi natin mapapansin. Tanim tayo ng tanim, mali pala yung tinatanim. Diba?
yung energy lang nag-resonate siya sa isang tao, naguguluhan sa career. Ano mo yan? Naguguluhan sa, nangyari sa buhay niya, naguguluhan, kung tama ba ang direction niya. Nagkakaroon ka ng tinatawag nilang midlife crisis, pakiramdam mo, mali ata yung hagdanan na inakyatan mo, or parang gusto mong mag-iba ng direction. Kailangan mag-stop and then pag-isipang mabuti. Kasi lahat ng ginagawa natin ngayon is magbubunga yan eh. Paglipas ng time, kung anong tinatanim natin ngayon, ang pinaghihirapan natin ngayon, magbubunga pa rin yan. Paglipas ng ilang taon. Mahalaga, may posisyon mo na talaga yung sarili mo sa maganda. Para kung magpagod ka ngayon, mag-effort ka ngayon, paglipas ng taon, maganda ang ani mo. Maganda anihin mo. Kaya nakikita ko. Yung sa mga Pentacles card yan na investment. So, ano yung gusto ni person mangyari? Sa connection. Sana makapunta ka na dito. Ngayon, kung partner mo isang tao na nasa ibang lugar, malaki na yung investment, nagbibilang si person. Ano naman? Naman tayo nagbibilang. Napagtila kita. Let's say lang, para lang sa context ng reading, let's say ang person mo is a foreigner and marami na siyang investment, meaning dami niya nang pinadala, dami niya ng mga binigay. Possible, nag-expect si person na pupunta ka na doon, or sana makapunta ka na doon, or eventually, pupunta ka doon. Eh, hindi makita tinatakot. Meaning kung isang tao na to, na iniisip mo sa reading ay nag-i-invest sa'yo, then, nag-expect siya na darating ang time magkakasama kayo. I-claim mo na lahat ng effort mo, pag-asikaso mo ng papeles, visa, passport, pag-apply mo sa ibang bansa, is magbubunga na. Malapit na. Ngayon, sign mo yon na itong reading mo. Pag nakatanggap ka ng good news sa pag-abroad mo, i-claim mo na itong reading mo. Importante ba ako sa'yo? Isa ka si person na insecurity, hindi niya maintindihan ko. Important ba siya sa'yo? Gusto niya maramdaman na importante siya sa'yo. Pwede may trust issue. Trust issue, mataas din. Ang question dito sa'yo, importante ba ako sa'yo? So, ikaw ang sasagot. Kasi ikaw ang tinatanong. Diba? Bigyan na kita ng na-channel ko dito. Ngayon, kung feel mo nag-resonate ka sa message na to na pakaramdam mo na mawalan ka ng time kay person, makatulong bigyan ng time ang person. Yung energy niya, katulad din siya ng mga partner niya nasa ibang bansa. Alam mo yan, yung mga partner niya sa malayo, nagpapagod, and then padala ng padala. And pag kausap yung partner, tatanungin, nagpadala ka na ba? Puro pera pinag-uusapan, alam mo yan. Yung partner niya sa malayo, nag-iisip, importante ba ako sa partner ko o yung pera lang talaga yung importante? Sample lang yun. Ngayon, kung nag-resonate ka, then, pwede kang bumawi. Ano mo yan? Bawi ka sa partner mo. Diba? Mga mahal natin sa buhay na nag-iibang bansa, ang laking sakripisyo nila. Malayo na sa pamilya, nagpapagod pa, nagpapadala pa, and kailangan nila ng pagmamahal, attention, and suporta. Ngayon, kung ikaw nasa ibang bansa, ikaw lang sa abroad, at busy ka, wala ka halos time sa partner mo, makatulong talaga magbigay ng oras. Pero meron lang siyang tanong na binibigay sa reading na importante ba siya sa'yo? Eh kung importante siya, gaano siya ka-importante? Bigyan lang kita ng question. Yung second card yan ng paglayo. So, may punta dito sa grupo na to. Ikaw ang partner mo na sa ibang bansa, o ikaw ang partner mo na sa malayo, or magkalayo kayo ngayon. I will take care of you. Marami nagpunta dito, foreigner. Foreigner in person. I will take care of you. Kung nag-isip ka na sumama na sa person, samahan na siya, like, sumama sa kanya, pumunta sa malayo, sumama sa kanya. Kasi sabi niya dito, sana makapunta ka na dito. So, kung isasama ka niya sa malayo, ang message niya sa'yo, ako nang bahala sa'yo, I will take care of you, huwag kang matakot.
Ibig sabihin, tutulungan ka niya sa pag-adjust mo sa bagong kapaligiran. Kung naninibago ka, tutulungan ka niya para masanay ka sa bagong lugar. Tingin ko yung person, gusto ka niyang makasama, and kung dumating ang time na pumunta ka doon, kung saan nandun siya, gagawin niya naman best na tulungan ka, mag-adjust sa nangyayari. Ang message niya kasi dito, I will take care of you. So, mabigat yung message na yan, alam mo yun? Kasi pag binanggit mo yun sa tao na sagot na kita ako ng bahala sa'yo, malaking responsibility yan. Yes. Parang sa bangka, sumakay ka na, ako ng bahala kung sasagwan dito. Malaking responsibility yan Depende sa isang tao. Gusto niya maging responsible person. Kung dumating ang time na sumama ka na sa kanya, magsama kayo, punta na kayo kung saan kayo pupunta, saan lugar yon, gagawin niya yung best na alagaan ka. Isa lang siya mabigat na pangako. Ang payo ko, kahit ang isang tao mangako sa'yo na I will take care of you, matuto ka pa rin tumayo sa sarili mong paa. Huwag mo pa rin pabayaan na dumepende ka sa isang tao talaga. Sa mga times na nakadepende ka sa partner, mag-aral ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo sa future. Habang dumedepende ka sa partner mo, para ka ng skill, magbasa-basa, matuto. Kasi maraming nangyayari sa mundo na unexpected. Mahirap pag hindi ka marunong tumayo sa sarili mong pa. Payo ko lang yun, na kahit nakadepende ka sa person, maasahan ng person, kaya kanyang buhayan, isipin mo pa rin ang sarili mo. Lagi mo isipin na, kung dumating ang time na mag-isa ako, paano kaya ako makakatayo? Hindi yun para paghahanda, para umalis sa connection, hindi. Para yun sa'yo, para kung anong, alam mo yun, alo ng dagat na yan. Para kasi tayo nakasakay sa bangka sa buhay na to. Minsan aalo ng dagat. Pag hindi ka marunong maglangoy, kawawa ka, diba? Pero kung nag-aral ka maglangoy, malaking pag-asa makaligtas ka, diba? Parang gano'n ang buhay Huwag mong pabayaan ng sarili mo na dumepende sa kahit na sinong tao. Kahit mahal ka ng person na yun, tulungan mo pa rin sa sarili mo maging independent. Maging handa sa hamon ng buhay. Para hindi ka maiwang kawawa, hindi ka laging maasa, hindi ka laging takot. Kalimitan ng mga taong takot, mga taong nahirapan tulungan ng sarili. Pero kung alam mo sa sarili mo na lalaban ka, gagawin mo yung best mo, gagawa kang paraan, kung di mo alam ang sagot, hanapin mo sagot. Kung di mo alam ang gagawin, hahanap ka ng taong tutulong sa'yo na magawa yung bagay na yun. Then, hindi ka basta makakaramdam ng takot. Kasi may tiwala ka sa sarili mo So, kailangan natin tulungan ang sarili natin. Kung gusto natin medyo maging kalmado, kailangan natin magtiwala sa sarili. Magtiwala ka lang sa sarili mo kung alam mo, nagagawa ka ng mga aksyon para matulungan mo talaga ang sarili mo. Paya ko lang yan. Mabigat kasi message na dito, I will take care of you. Kapag ganyan na message sa'yo ng partner mo, pwede kang maging independent, pwede kang umasa, pwede kang mawala ng gana na tulungan ng sarili mo. Kasi meron naman nagbibigay sa akin, may allowance naman. Meron naman nagpapadala sa akin, meron naman Western yun. May nagtatransfer ng pera sa account ko. Pwede kang maging very dependent. Wala masama doon. Kaso, life is unpredictable. Lagi pa rin dapat maging handa. Kung dumating ang time na wala ng trabaho ang partner mo sa ibang bansa tumuwi, makakapagsimula kayo. Hindi kayo nangangapa-ngapa. Every song reminds me of you. Bawat song naalala kita. Bago tayo ay magkita, ako'y naiinip. So, naalala ka niya sa mga songs. Ito Carletta, Walking Away. Hindi natin to Isang ngiti mo lang, sobrang okay na ako. Hindi natin to.
Seven of Swords yan Strategy. Secret. I love you a lot. A secret doon, a lot. Tago Last card. I still love you so much. Ngayon ko ex mo to, ito message niya sa'yo. Ngayon ko partner mo to, ito message niya sa'yo. Maganda tayo ng zodiac signs. Bigyan ka ng zodiac signs. Virgo. Gemini. Cancer. Sagittarius. Pisces. Teka lang, may nagtatago sa likod ni Pisces. Aries. And Leo. Silalim. Capricorn. Sasama natin Capricorn. Maganda ko ng mga letters. Okay, so may letters na tayo. O-B, M-Y, U-D, Z-N, R-G, U-S, Q-J. U-S, so sana makapunta ka na dito. Napunta ka ba ng U-S? Bigyan ka na angel number 6664. Yung title kasi ng song na yon, kinakanta ko, Sunbreak ng Eraserheads. So yung song ng E-Heads, 1994 pa yun. Yung katandais. Naaalala kita, ilang bukas pa ba bago tayo ay magkita? Ako'y naiinip na, bawat oras binibilang, sabik na masilayan ka. Bigyan na kitang song sa reading. Let me know na lang sa comment some part ng resonates sa'yo, reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo na ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste! Pinili mo sunflower. Sunflower. Ang laki, no? Tinalo yung sunflower ko. Symbolism siya ng happiness, loyalty, adoration, and longevity. So yung sunflower din, symbolism siya ng positivity, prosperity. Isa kang creative na person. Nararamdaman mo pag yung person, wala siya sa mood, masama yung pakaramdam niya. Kalimitan, yung pakaramdam mo, sumasakto. Kumbaga malakas ang kutob mo, nahirapan si person na magtago. Meaning, alam ni person di kanya may isahan, alam ni person na hindi siya pwedeng magawa-gawa ng kung ano-ano kwento sa'yo. Dahil, alam mo, nararamdaman mo pag hindi siya nagsasabing totoo or kapag may something lang na off sa mga sinasabi ni person. Nirepresent mo yung sarili mo as Queen of Cups sa reading. Bigyan kita ng mga messages. So, 7 na messages natin sa reading na to. Bawat card, bibigyan ko ng message. And you have to use your intuition. So, I'm the messenger with channeler. Tingnan natin Queen of Cups. Ano masasabi ni person sa'yo? Malaking party ka ng buhay ko. Malaki yung ginagampanan mo role sa life niya. Kung babae, sa kang
malakas na feminine energy. Kung lalaki, very feminine yung person na tinatanong mo. So, appreciate ni person yung mga bagay na nagawa mo para sa kanya. Lahat ng mga effort mo, paghihirap mo, mga moments na yun na alam niyang gusto mo na sumuko and nanatili ka pa rin. I will call you tonight. Kung hindi kayo nag-uusap ng matagal, naisip niyo na kumontak talaga siya yun, kausapin ka. Ngayon, pwede siya mangyari mamaya, pwede siya mangyari sa loob ng 9 days, mahalaga yung February 9. Bigyan na kita ng mga nakikita ko. Tatawag sa person. Iba sa inyo habang nagre-reading. Ang bilis, no? Habang nagre-reading ako, tatawag si person. And ikaw nakakaalam. Hindi natin iba messages, kaya natin ito mahal. Huwag tayong sumuko. Tuloy natin. And manatili tayong nasa connection. Gusto ni person na tiisin kung ano man yung mga nangyayari. Pilitan hanggat kaya. Separate sarili. O mas mampayo ko. Kung di okay yung connection, isipin mo pa rin sarili mo. Yes. Pero kung okay naman yung connection, then wala masama na harapin yung mga pagsubok na darating. Message lang ng person is kaya natin to. So, kung may pinagdadaanan mo, pinagdadaanan nyo ni person, magtaas ka na kakayanin nyo. Hindi kung mag-partner kayo dumadaan kayo sa pagsubok, mga problema sa kaperahan, magtiwala ka na matatapos din yung mga mabibigat na nangyari. Concern lang ako sa'yo. Kaya kung may pinagdadaanan ka, nag-aalala siya. Kung may mga problema kang hinaharap, mga bagay na hindi masabi sa ibang tao. Kaya kung magkalayo kayo, lalo siya nag-aalala sa'yo. Kung ano mga pinagdadaanan mo, kung nasan ka ngayon, inisip ka ni person, inisip niya yung kalagayan mo, inisip niya yung sitwasyon mo. Kakampi mo ako. Ngayon, kung mag-asawa kayo, hindi may iwasan magtalo. Yung person, pinapakita niya sa'yo, sa kabila ng mga pagtatalo, nananatili pa rin kakampi mo ang person. Hindi natin itong susunod na message. Anong message niya sa'yo? You are my person. Kung tinatanong mo sarili mo, sino kayang person ng person ko? Ikaw. Ikaw ang person niya. Hindi, kung pupunta siya sa channel ko, and sasabihin ko, okay, isipin mo na yung person na pinunta mo sa reading, then ikaw yung nandun. Ikaw na sa isip niya. So, dito tayo sa last message. Sa'yo lang ako sasaya. Kahit mahirap yung connection, kahit maraming mga pagsubok, kahit maraming mga times na hindi nagkakaintindihan, ayaw pa rin ni person lumayo. Meaning, pakaramdam ni person, mas maganda pa magstay na lang ako dito. Kasi dito rin naman ako naging masaya. Iba yung pakaramdam nung ikaw kasama niya. Pakaramdam niya mas magaan lang, mas maayos, mas nagiging panatag siya. Aquarius, Taurus, Pisces, Leo, Scorpio, Virgo, and Sagittarius. Present si Sagittarius sa lahat ng groups. Gemini. Mag-add lang ako ng letters. G, R, B, V, P, H, T, N, E, O, A, C, M, Y. One five. Ang song na
Para sa'yo, group 3, sa'yo lang, ni Juan, Juan Kayoli, Kyla Swish, at Diyos. Hindi ko mabasa. Diyos, ayan. Bigyan kita ng lines. Oh baby, alam mo naman na sa'yo lang. Ayoko ng seryoso, ha? Pero kung tayong dalawa, ayos na. Okay, bigyan lang kita ng song. Pero all good na tayo. Let me know na lang sa comments some part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, sama lang ako ng email sa email address ko, larisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Taro. Sana nakuha mo messages na para sa'yo. I'll see you again on our future reading. Namaste!